aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Iba't ibang senaryo para sa Metro-wide shake drill bukas nakahanda na. Illegal drugs case ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino dinismiss ng DOJ. Opisyal na listahan ng National Democratic Front of the Philippines consultants na hihilinging pansamantalang makalaya. Isusumiti pa lamang sa Government Peace Panel. Pagbibitiw ni Commissioner Christian Robert Lim bilang pinuno ng Campaign Finance Office, tinanggap na ng OnBank. Pugot na ulo na na-recover sa Hulo-Sulo noong isang linggo, kumpirmadong sa Canadian hostage na si Robert Hall. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-21 sa buwan ng Hunyo, taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Handang-handa na ang iba't ibang senaryo sa isasagawang Metro-wide shake drill ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA alas 9 ng umaga bukas. Ito ang balita ni Monokso. Tuloy na ang Metro-wide earthquake drill bukas ng umaga. Mas maraming mga senaryo ang inihanda ng MMDA upang mas maging makatotohanan ng earthquake drill. Nanawagan ng MMDA sa publiko na makiisa dahil bahagi na rin ito ng paghahanda sakaling tumama ang isang malakas na lindol. Lagi kong ine-emphasize sa mga residences. Yun yung mga kulang pa tayong practice. Marami pa sa atin hindi alam ang pupuntahan or gagawin pag magkaroon ng earthquake na nasa bahay sila. Hinikayat ang lahat na alamin ang pinakamalapit na open space sa kanilang lugar upang magsilbing evacuation site. Nilinaw ng MMDA na ang 4 na quadrant ay hindi evacuation site kundi mga sub-task force para sa buong Metro Manila. Sa pamamagitan nito, mas magiging mabilis ang responde at pagbibigay ng tulong para sa lahat. Ang VMMC ang magsisilbing sub-task force sa Quezon City, San Juan at Mandaluyong. Sa Villamor Air Base naman ang para sa Makati, Pasay, Pateros, Parañaque, Taguig, Las Piñas at Muntinlupa. Ang taga Marikina at Pasig ay sa LRT2 Train Depot. Habang sa Intramuros Golf Club naman ang Valenzuela, Malabon, Navotas, Caloocan at Manila. Ang ilang pribadong kumpanya ay magsasagawa rin ng kanilang sariling bersyon ng earthquake drill. Ang LRT Line 1 ay magsasagawa ng derailment scenario sa Central Station. Looting o nakawan na senaryo naman sa mga SM Mall. Magkakaroon rin ng high-angle rescue sa ilang mga gusali sa Makati at Ortigas Business District. Isang senaryo na kung saan masisira ang Guadalupe Bridge ang inihahanda ng MMDA bukas. Magkakaroon ng high-angle rescue at isa nga ito sa kanilang gagamitin sa earthquake drill bukas. Nagpaalala rin ng MMDA na maaring magkaroon ng matinding traffic dahil isasara sa mga motorista ang northbound lane ng EDSA Guadalupe. Isasara ang northbound lane ng Guadalupe Bridge simula 6 a.m. hanggang 11 a.m. Lahat ng apektadong motorista ay pinapayuhang dumaan sa C5 via Kalayaan Avenue at McKinley Road. Para naman sa mga motorista na aabutan ng drill bukas, pinapayuhan na ihinto ang sasakyan at agad na lumayo sa matataas na bagay na maaring bumagsak. Kailangan namang makaalis agad ang mga motorista na nasa tulay at loob ng tunnel. They should stop
Of course, subject to exceptions, yung mga nasa tulay, nasa ilalim ng tulay, nasa loob ng tunnel, and perform the earthquake drill. Kasama rin sa drill bukas ang mga kalapit bayan na maapektuhan ng paggalaw ng West Valley Fault. Kabilang dito ang Rizal, Cavite, Bulacan at Laguna. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Makikiisa naman sa isasagawang shake drill bukas sa mga residente sa 3 bayan sa Bulacan na kabilang sa mga lugar na dinadaanan ng West Valley Fault. Ito ang balita ni Nestor Torres. Handa na ang mga rescue unit mula sa iba't ibang bayan ng Bulacan na lalahok sa isasagawang shake drill sa Metro Manila bukas. Ang mga bayan ng San Jose del Monte City, Doña Remedios Trinidad at Norsagaray ang main participants sa drill na bahagi ng paghahanda sa posibleng pagtama ng magnitude 7.2 na lindol. Ang mga bayang ito ay kabilang sa mga matinding maapektuhan ng lindol sakaling gumalaw ang West Valley Fault. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, mag-uumpisa ang shake drill sa ganap na alas 9 ng umaga bukas at iba't ibang senaryo ang isasagawa gaya ng collapse structure, mass casualty incident, landslide at mass evacuation sa Barangay San Isidro sa San Jose del Monte, Barangay Bayabas sa DRT at sa Barangay San Mateo at San Lorenzo sa Norsagaray. Sa Barangay San Isidro, Karahumi mismo ang dinaanan ng West Valley Fault. Kaya binibigyan natin talaga sila ng mas malaki at mas malawak na impormasyon at paghahanda na kung sakali man magkakaroon nga ng 7.2 earthquake, alam na ng community kung yung mga dapat nilang gawin. Maglalagay din ng incident command system, pati na ng medical response sa mga biktima, gayon din ng relief operations at management sakaling may masawi o masaktan. Like napakahalaga yung tinuturo natin particular sa earthquake, yung duck cover and hold. So ito yung una natin gagawin at lalong-lalo na nga habang may pagyanig or may shaking, ground shaking, ay hindi dapat lumalabas ng particular na lugar ng bahay o ng building. Magsisilbi namang evaluator ang rescue units mula sa Olongapo, Pampanga at Tarlac sa isasagawang malawakang shake drill bukas. Isa na rin ito sa mga paraan upang masubok ang kahandaan ng local government units sa pagtugon sa kalamidad gaya ng lindol. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Samantala, patuloy ang koordinasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para sa gagawing nationwide earthquake drill bukas. Ito ang balita ni Darlene Basinan. Handa na ang iba't ibang parte ng bansa para sa gagawing nationwide earthquake drill bukas. Sa ngayon, patuloy pa rin ang koordinasyon ginagawa ng National Disaster Risk Reduction Council o NDRRMC sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang masigurong magiging maayos ang earthquake drill. Nakakasana ang ating mga paghahanda para sa ating nationwide simultaneous earthquake drill. Ang ating mga regional offices and regional councils ay nakahanda na rin ng pagkakasan ng kanilang pagsasanay bukas para sa isang malakas na paglindol. Bukas inaasahang magkakaroon din ng simulation ng isang council meeting sa Camp Aguinaldo. Magkakaroon tayo ng simulation ng isang council meeting dahil dun sa ating papracticein bukas na earthquake drill, ang Metro Manila ay talagang gitna at tatamaan ng isang malakas na pagyanig. Ang mangyayari dito, hihingi sila ngayon ng tulong sa ating mga national agencies para makapagbigay tayo ng tulong at ayuda sa ating mga kababayan na maapektuhan ng lindol. Isa sa pangunahing papel ng NDRRMC ay ang pagsiguro na maayos ang komunikasyon. Sa gagawing council meeting bukas sa Camp Aguinaldo, susubukan ang kakayahan ng NDRRMC pagdating sa komunikasyon sa panahon ng lindol. So ang ginagawa ng ating National Council ay sinisiguro natin, number 1, na up and running ating communication. So sisiguraduhin natin yung bukas, iti-test run natin yan, na yung ating mga assisting regions ay makokontak natin sa ganyang panahon. Ito na ang ikalawang nationwide earthquake drill. Ayon sa NDRRMC, layo ng naturang drill ay iwasan ang kalituhan sa mga dapat gawin kapag may lindol. Darlene Basinan, UNTV News Worldwide.
Iprinisinta naman ngayong araw ng Filipino business community ang kanilang rekomendasyon sa incoming Duterte administration na may kaugnayan sa mga polisiya at programa na ipatutupad ng pamahalaan. Mula sa Davao City, itong balita ni Nel Maribuhok live. Nel, ano yung mga pinisinta nilang kailangan pagtuunan ng pansin ng Duterte administration? Attorney Reg, yun nga, no, sa ikalawang araw ng Business Leaders Meeting kasama yung mga miyembro ng gabinete ni President-elect Rodrigo Duterte, nailatag nga ng Filipino business community yung kanilang mga rekomendasyon. Ito ay sa pamamagitan ng mga idinikit na notes ng mga negosyante sa mga board. Inilahad nila ang kanilang mga rekomendasyon o mga suwestyon. Kabilang dito ang mas mabilis na proseso ng pagkuha ng business permit, pagsusulong na responsableng pagmimina, mabilis na internet service, pagpapabuti ng transport network at mga airport terminal. Gayun din ang pagrebisa ng banking policy, partikular na sa mataas na penalty na ipinapataw ng mga bangko, reforma sa sistema ng pagbubuwis, respeto sa mga kontrata, rural development at pagpapalawig pa ng mga conditional cash transfer program o CCT. Sa naging dialogo naman ngayong hapon ng incoming cabinet members sa business community, hinamon rin ng incoming Transportation and Communication Secretary Arthur Tugade ang business leaders na bantayan rin ang kanilang hanay laban sa korupsyon. Sinabi rin ng incoming DOTC Secretary na sa unang 100 araw ng bagong administrasyon, target nila na magkaroon ng free internet connection sa lahat ng airport terminal at pantalan. Gayun din ang pagkakaroon ng isang sentralisadong traffic regulation sa buong bansa. Sa mga ipiniresintang rekomendasyon, Attorney Reg, 3 dito yung nangunguna. Una dito yung comprehensive tax reform, yung pagkakaroon ng national ID system at ease of doing business. At pang-4, itong improvement of internet and telecommunication services kung saan sa harap ni President-elect Duterte, inirekomenda o sinuwestiyon ng business community na alisin na itong mga congressional franchises kung saan dadaan pa sa Kongreso yung pagkuha ng mga prangkisa, particular na ng mga radio and TV networks. Yun yung mga pangunahing inirekomenda. At ngayong hapon nga ay dumating rin si Duterte dito sa pagtitipon at welcome naman kay Duterte yung mga rekomendasyon ng business community sa incoming administration. Binigyan din ni Duterte sa business leaders yung kahalagahan ng pagpapatupad ng batas at kaayusan sa bansa tungo sa kaunlaran. Nagbabala rin ang incoming administration sa ilang ahensya na talamak yung korupsyon. Isa na rito yung binanggit niya, yung Bureau of Customs. Inihayag rin ni Duterte sa Filipino business leaders ang kanyang gagawing kampanya laban sa illegal na droga. At sa ngayon nga, Attorney Reg, nagpapatuloy pa rin itong pagbibigay ng talumpati ni President-elect Duterte sa ating Filipino business community. Yan muna ang ating update mula dito sa Davao City. Attorney Reg. Nel, ano yung naging response ni incoming President Duterte dyan sa mga proposal na yan ng business community? Kasi nakarinig ako kanina doon sa kanyang talumpati na hindi naman daw siya economic expert. So, hahayaan niya. Mga recommendation nila ng mga inilatag ay welcome sa kanya ito at hahayaan niya itong mga economic manager nga niya na suriin at gawin itong mga recommendation na ito, Attorney Reg. Nel, huling katanungan, no? Alam naman natin na tumakbo si President Duterte sa plataforma na laban sa kriminalidad at saka sa droga. No, nabanggit ba ito ng mga business leaders diyan sa forum na yan na ito ay isa sa mga kailangan talagang pagtuunan ng pansin or talagang si President Duterte lang ba ang nag-iisip na ito ay itong importante para sa ating ekonomiya? Binasa natin yung mga notes and yung mga recommendation ng business community, ano, at nakalagay din doon, concerned din sila doon sa law and order, sa mga criminality at kanina nga ay nabanggit din itong mga kidnap for ransom group, yung pag-aalala nila na mag-invest dito sa Mindanao. Nabanggit din yan, na-erase din yan kanina ng ilang business leaders. Ano? So sa ngayon ay binibigyan din nga ni Duterte yung kanyang gagawing paglaban sa kriminalidad at itong kanyang gagawing pagsugpo sa korupsyon at sa illegal na droga, Attorney Reg. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nagulat ang live mula sa Davao City. Sa ibang balita, isusumiti pa lamang ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP ang listahan ng kanilang mga consultant na hihilingin kay incoming President Rodrigo Duterte na makalaya upang makalahok sa formal peace talk sa Oslo, Norway. Ito ang balita ni Rosa Licos.
Hinihintay pa ng incoming government peace panel ang opisyal na listahan ng mga consultant ng National Democratic Front of the Philippines na hihilinging pansamantalang makalabas ng piitan. Ito ay upang makabahagi sa formal na pag-uusap pangkapayapaan ng government at NDFP peace panel sa Oslo, Norway sa ikatlong linggo ng Hulyo. Ayon sa chief ng incoming government peace panel and incoming secretary ng Labor and Employment Department na si Silvestre Bello III, pagkasumite sa kanila ng listahan, magbibigay naman sila ng recommendation kay Pangulong Rodrigo Duterte. Isasubmit nila kasi sa amin yung listahan ng mga members ng kanilang panel. So, ma-verify namin, then we will recommend to the President that they will be temporarily allowed to go out of detention for them to participate in the peace negotiation. Kahapon sa panayam ng UNTV News, ipinahayag ni Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison na inaasahang palalayain ang 20 nakabilanggong consultant ng NDFP bago mag-third week ng July. Ayon naman kay Bello, sakaling matiyak at aprubahan ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ng mga nakapiit na NDFP consultants para sa kanilang temporary release, ang Government Peace Panel naman ang makikipag-ugnayan sa Department of Justice. We will just make arrangements with the Department of Justice. Where their cases are pending, we will ask probably for the release on recognition. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng pahayag ang incoming Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre hinggil sa issue. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. Kinumpirma na ng Philippine National Police o PNP Crime Laboratory na sa Canadian hostage na si Robert Hall ang pugot na ulo na narecover sa Sulu matapos na sumailalim sa DNA testing. Ito ang balita ni Leia Ilaga. Matapos ang forensics at DNA testing, kinumpirma na ng PNP Crime Laboratory na kay Canadian kidnap victim Robert Hall ang pugot na ulong natagpuan sa Hulo, Sulu noong isang linggo. Ayon kay PNP Crime Laboratory Director, Police Chief Superintendent Emmanuel Aranas, nagpadala ng DNA profile ni Hall ang Canadian government na siya namang ikinumpara nila sa specimen na nakuha sa pugot na ulo. Aniya, nag-match ang ipinadalang DNA profile ni Hall sa DNA sample na hawak ng Crime Laboratory mula sa buccal swabs, neck muscles at neck air lab ng pugot na ulo. Binigyan kami ng ready document from Canada na kasi siya doon way back, nag-submit siya ng specimen doon at kinuha na yung DNA profile doon, so may established DNA profile siya sa Canada. Matapos ma-identify ang pagkakakilanlan ng pugot na ulo at i-consider nilang case close ang usapin, agad nilang inilipat ang custody nito sa Canadian Embassy. Finally, we have confirmed the identification of the decapitated head. Ito yung kidnap victim na ang pangalan ay Robert Hall. Samantala, bagamat hindi pa rin nahahanap ang katawan ni Hall, ay tiniyak nitong kahit nasa advanced stage of decomposition na, ay kaya ng Crime Laboratory na kumuha pa rin ng DNA samples at i-cross-match sa DNA profile ni Hall. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Tinanggap na ng COMELEC on bank ang pagbibitiw ni Commissioner Christian Robert Lim bilang pinuno ng Campaign Finance Office o CFO. Ito ang balita ni Victor Cosare. Irrevocable at immediately effective ang pagbibitiw ni COMELEC Commissioner Christian Robert Lim bilang pinuno ng Campaign Finance Office. Kanina, tinanggap na ng on-bank ang resignation ni Lim. Tanggap ng Embank kanina yung resignation ni COMELEC Commissioner Christian Robert Lim bilang pinuno ng Campaign Finance Office with regret na in fact we also expressed our gratitude to him for all the work that he has done in respect of campaign finance. Pansamantalang itinalaga si Executive Director Jose Tolentino upang pamahalaan ang operasyon ng CFO habang hindi pa nakakahanap ang on-bank ng permanenteng mamumuno rito. Sabi nga din, doon sa opisinang yan, dapat yung parang Executive Director should be a permanent employee of the commission, and in fact ang mungkahi ni Commissioner Abbas was at least a Director 3.
Ayon kay Bautista, mahalaga ang papel na ginagampanan ng CFO upang magkaroon ng maayos na halalan. Bukod sa pag-i-issue ng Certificate of Formal Compliance sa mga nagsumite ng Statement of Contributions and Expenditures, re-reviewin din ng departamentong ito kung makatotohanan ang mga impormasyong nakasaad sa SOSE. This enables COMELEC to regulate kahit paano the playing field na hindi porke mayaman ang isang kandidato, automatic na mananalo siya. So kailangan yung mga regulasyon ay klaro. Samantala, ayon naman kay Commissioner Rowena Guanzon, dadaan sa review ang mga ipinatutupad na rules and guidelines ng COMELEC. Subalit idinipensa naman ng mga commissioners na bumoto pabor sa extension ng SOSE filing kung bakit mas pinili nila ang pagpapalawig ng deadline kaysa payagan ang late filing na may kasamang multa. Wala naman sa batas yung multa for late filing eh. Because that is the request of the political parties and the individuals. Also that the reason a fine is imposed by law if you don't file. But it is silent as to filing late. Okay. So that's why it's a motion. It's a rule. The ruling is to extend. So that in effect nobody has filed late. So those who did not file at all, of course, they have to pay a fine. Tumanggi naman si Guanzon na pag-usapan pa ang issue lalo't may petisyon ng nakahain sa Korte Suprema kaugnay dito. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Ipauubaya na lang ng Commission on Elections sa mga kandidato at partido ang pagkwestiyon sa naging desisyon sa pagpapalawig sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures. Ito ang balita ni Bernardadis. Nais ng Commission on Elections na maghigpit sa mga panuntunan at batas na kanilang ipinatutupad. Sinabi ni Chairman Andres Bautista sa panayam ng UNTV News na ito ang gusto niyang bigyang diin kaya siya bumoto laban sa pagpapalawig ng pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures ng mga partido. Ang direksyon naman talaga is para maging mas stricto. Kasi pagka parati tayong nagbibigay ng extension, parang hindi siniseryoso ng ating mga kandidato at ng mga partido itong pangangailangan na ito, no? Ayon kay Bautista, sa kanyang pananaw ay hindi na dapat nagkaroon ng extension sa deadline ng pag-file ng SOSE. Sa halip ay payagan ng late filing at pagmultahin ng kandidato o ang partido. Hindi mo dapat palawigin yung extension, no? Kaya lang meron din kasi kaming nailagay doon sa aming resolution na sinasabi na pagka hindi mo na-file doon sa panahong yun, ay parang hindi ka na nag-file. Ngayon, doon po ako hindi naniniwala na doon maybe baka ang COMELEC sumobra, no? Kasi ito pwede nating ihalintulad nga sa pagpa-file ng income tax return sa BIR, no? May deadline tayo na April 15, pero pagkatapos ng April 15 mo i-file, kailangan pa rin tanggapin niya ng BIR. Ipauubaya na lang din anya ng COMELEC sa mga partido at ilang individual ang pagdulog sa Supreme Court kaugnay ng desisyong ito. Ayon kay Bautista, ilalabas nila ang resolusyon upang mabigyan ang mga ito ng batayan o pagkakataon na linawin o questionin ang desisyon ng komisyon. Kung ang palagay ng ibang panig na nagkamali ang COMELEC, pwede naman sila dumulog sa ating Korte Suprema at hayaan ng Korte Suprema na magbigay ng pinal na hatol tungkol nga sa tamang interpretasyon ng batas na ito. Kahapon, nag-file na sa Korte Suprema ng petisyon sina Attorney Manuelito Luna ng One Abilidad Party List at ang dating sundalong si Justino Padiernos ng People's Freedom Party upang hilingin na pawalang bisa ang desisyon ng COMELEC. Bernardadis, UNTV News, Worldwide. Samantala, pinag-iisipan ngayon ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na sumama at makipagkoalisyon sa PDP laban. Ito ang balita ni Grace Cassin. Iba't iba ang desisyon ng mga miyembro ng Liberal Party ukol sa kanilang sasamahang grupo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte Jr., pinag-iisipan niya ang pagbibigay ng suporta at pakikipagkoalisyon sa kanyang orihinal na partido, ang PDP Laban.
Sa ngayon anyay, wala pa silang formal na kasunduan ng PDP laban dahil may ilang mga issue pa siyang isinasaalang-alang bago tuluyang sumama sa supermajority. There are various decisions there. One group there would like to reduce the number of liberals to 20, which is way below the other groups. In that case, I cannot be a member of such a group, no. But if we become at least on par with the other groups, then certainly it's a real option for me to be the head of the liberal people members who would like to form a part of the coalition. Sinabi pa ni Belmonte na mayroon pa ring 15 miyembro ng LP na nagpahiwatig na hindi sasama sa PDP laban. Ang mga ito ay pansamantalang magli-leave sa LP at bubuo ng sariling minority group sa susunod na kongreso. There's also quite a sizable number who don't like to be in the majority, so I suppose somehow they will have to be independent minorities if at all. Patuloy na dumadami ang mga kongresista at political party na sumasama na sa PDP laban. Kabilang narito ang National Unity Party, Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, Lakas at Makabayan Bloc. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, traffic pa rin ba sa EDSA? Kanina naabutan ako dyan. Ng hapon, Attorney Reg, medyo traffic na itong area ng EDSA Quezon Avenue, lalo na itong flyover pa southbound. Abay, napakabagal na ng daloy ng mga sasakyan. Tingnan natin ang sitwasyon ng trapiko. Medyo maiipit itong ating mga commuters na magmumula po dyan sa may area ng North Avenue pa southbound. Dahil itong area po pa southbound naman ng EDSA, particular dito sa may Quezon Avenue, ay medyo bumabagal ang daloy ng mga sasakyan. Kung mapapansin nyo, yung magkabilang lane talaga ay medyo mabagal na dahil medyo nagkakaroon ng congestion niya sa may area malapit sa may Cubao, particular malapit po sa may Kamuning flyover. Magmula po dyan ay medyo mabagal ang daloy ng mga sasakyan, tuloy-tuloy po hanggang makarating kayo ng Cubao. Itong area ng Cubao Farmers medyo mabagal din, lalo na kung kayo ay malapit na sa may Campo Crame, particular itong flyover ng Santolan going po ng Annapolis. Maging yung area ng papunta ng Ortigas, mabagal po ang daloy ng mga sasakyan. Itong service road going po ng Pasig at yun ng mga Ortigas flyover going ng Mega Mall southbound, medyo mabagal po ang daloy ng mga sasakyan, lalo na pag malapit na kayo sa may show, papunta po ng Pioneer, Boni at hanggang sa may Orense. Mabagal din po ang daloy ng mga sasakyan dyan sa may area ng Buendia at Ayala at hanggang makarating po ng Magallanes Interchange. Sa mga babalik naman po ng Quezon City, magmula po dyan sa may Pasay, slow moving na po hanggang sa may Malibay at Magallanes Interchange. Moderate to heavy traffic po sa Pasay at dyan sa may Magallanes, particular yung go papunta po ng Ayala at ng Buendia. Moderate to heavy traffic din ng Orense, Pioneer at maging dyan sa may area po ng Mandaluyong, yung Boni at Show. Ito po Ortigas, tapat ng Mega Mall ay bahagyang umuusad, subalit makalagpas po ng flyover, mabagal po ang tapat ng White Plains at hanggang makarating kayo sa may area naman ng Santolan, papunta po ng Cubao. At gaya na nakikita nyo ngayon, hanggang dito sa may northbound lane ng EDSA Quezon Avenue flyover ay medyo may kabagalan na rin po ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, Attorney Reg, bigyan natin ng update itong nangyari sa pagbagsak ng isang crane dyan sa may area ng Ross Boulevard sa Pasay. Iimbestigahan na kasi ng Philippine National Police itong nangyari, kung meron bang kapabayaan itong developer dyan sa nangyaring pagbagsak ng crane sa may Ross Boulevard sa Pasay. Alas 11 kagabi nang bumagsak ang isang crane sa isang ginagawang condominium sa Ross Boulevard sa Pasay. Piraso ng mga bakal ang tumalsik sa mga kalapit na mga bahay at nasugatan pa ang isang 3 buwang buntis na babae. Mabuti na lamang at minor injuries lamang ang tinamo ng buntis. Nagtungo kagabi ang mga barangay tanod sa site ng pinagbagsakan ng crane, subalit wala ni isa sa mga construction worker ang makapagbigay ng pahayag sa nangyari.
Attorney Reg, sa ngayon ay wala pa rin inilalabas na statement itong DMCI. Ito kasi yung condominium na ginagawa dyan sa area na yan. Wala pa silang ibinibigay na statement. Ngayon ang gagawin ng PNP ay titignan kung meron bang kapabayaan sa parte ng developer at kung meron nga silang makita ay masasampahan ito ng kaso. Yan ang latest. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Monokso. Nag-ulit ang live mula sa panulukan ng EDSA at Quezon Avenue sa Quezon City. At sa kaugnay na balita ng traffic, isa-isang inilatag ng mga eksperto ang kanilang mga panukala na dapat unahin ng susunod na administrasyon sa pagdedeklara ng traffic crisis sa buong bansa. Nagbabalik si Monokson. Suportado ng mga negosyante at ilang eksperto ang plano ng susunod na administrasyon na magdeklara ng isang traffic crisis. Anila, ito ang pinakamabisang paraan upang mas mabilis na malunasan ang problema sa traffic lalo na sa Metro Manila. Ayon kay Professor Primitivo Cal ng UP School of Urban and Regional Planning, hindi magiging epektibo ang deklarasyon ng traffic crisis kung hindi ipaprioridad ng susunod na administrasyon ang pinaka-importante. Una ay ang pagpapaganda sa serbisyo ng mass transport gaya ng tren at bus. Mahalaga na mapataas ang kalidad ng mass transport upang mahikayat ang mas maraming tao na huwag nang gumamit ng sariling sasakyan. 70% ng mga tao ay gumagamit ng mass transport habang ang 30% naman ay mga private vehicles. Sa pamamagitan ng emergency powers ni Pangulong Duterte, mas mabilis na makakabili ng mga bagon na hindi na kailangan dumaan sa procurement process na inaabot ng taon. Mabilis din kasi yung Procurement Act that prescribes bidding, pag mayroon kang crisis, will allow you to do negotiated. Hindi mo na, faster na yung procurement mo. Iminungkahi rin ng grupo na magkaroon ng mahigpit na sistema sa trapiko. Isa na rito ay tinatawag na road pricing. Kung nais mong pumunta sa isang congested na lugar gamit ang iyong sariling sasakyan, kailangan mong magbayad. More congested, higher fee. So that really, you want to continue to travel there, pay for it. Yun yung idea ng road pricing, no? Naniniwala naman ang mga eksperto na mayroong negative side ang paggamit sa emergency powers at pagdedeklara ng traffic crisis sa bansa. The negative side of declaring a crisis is the expectation that you can solve the problem more quickly. Kaya the challenge really to the administration is very high. Ngayon pa lamang ay nakahanda na dapat lahat ng plano na nais gawin ng susunod na administrasyon. Ayon sa mga eksperto, sapat na ang 6 na buwan upang makaramdam at makakita ng pagbabago sa lumalalang problema ng transportasyon sa bansa. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Tiwala si incoming Presidential Communications Secretary Martin Andanar na hindi tatagal ay makakapanayam rin ng media si President Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ipinahayag ni incoming Presidential Communications Secretary Martin Andanar na wala namang sinasabi si President Rodrigo Duterte na hindi na niya haharapin ang mga tauhan ng media sa loob ng 6 na taon niyang termino. Dagdag pa ni Andanar, ang katunayan nito matapos na magbigay ng statement sa Davao si President Duterte na hindi na ito magsasagawa ng press conferences. Nakapanayam pa rin ito ng ibang media organization sa Cebu. Kailangan kasi nating maging kailangan nating 6 years yung presidency. I don't think na yung presidente naman hindi tayo o hindi kayo kakausapin. Kasi kung matatandaan nyo, dun sa Cebu, nakausap naman siya ng GMA, nakausap naman siya ng ABS-CBN. Samantala, wala pang impormasyon si Andanar kung saan manunuluyan si President Duterte pagkatapos nitong manumpa bilang bagong halal na Pangulo sa Hunyo at 30. 500 panauhin lang din ang inaasahang dumalo sa inauguration ni President Duterte sa Rizal Ceremonial Hall sa Malacanang, kabilang na ang kanyang mga gabinete, mga mambabatas, piling mga kaibigan at opisyal ng pulis at militar. Tinatayang 150 hanggang 170 personal na bisita naman ang imbitado ni President Duterte upang saksihan ang kanyang panunumpa bilang ika-16 na Pangulo ng bansa. Ang inaugurals ang hudyat sa paglilipat ng kapangyarihan ng kasalukuyang Pangulo sa haliling President-elect. Hindi naman makakapasok ang private media organization sa Rizal Hall at tanging government radio at TV stations ang makakapag-cover sa event
dahil sa maliit na espasyo ng lugar. Talagang masikip lang talaga sa loob. Masikip sa loob ng Rizal Hall. So, hindi siya ganun kalaki yung espasyo. 500 lang kasi pwede na bisita. Ganun pa man, makakapag-monitor pa rin naman ang mga mamamahayag sa new executive building sa Malacanang sa pamamagitan din ng Radio TV Malacanang at PTB4. Rosalie Coz, UNTV News Worldwide. Susuportahan ng Commission on Higher Education o CHED sa pamamagitan ng K-12 Transition Program Unit ang pag-aaral ng mga guro sa kolehiyo na nabawasan ng teaching load dahil sa bagong curriculum sa implementasyon ng K-12 program. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Bunsod ng kakaunting enrollees sa colleges at universities ngayong taon dahil sa implementasyon ng K-12 program. Maraming professor ang nabawasan ng teaching loads. At upang hindi sila mabakante, nagbibigay ang Commission on Higher Education ng K-12 Transition Program Management Unit para sa mga ito. So, pwede silang mag-aral, pwede silang, they can take research, pwedeng mga immersion programs, similar undertaking na pwede na pupunduhan ng CHED. So meron tayong pera para dyan. May transition program fund din na nakalaan na nagkakahalaga ng 8 billion pesos para suportahan ang kanilang scholarship plans sa pagkuha ng kanilang masteral at doctorate degrees. Tinatayang 4,073 college faculty at staff ang kabilang sa mga pinagkalooban ng scholarship sa ilalim ng naturang programa. 1,850 dito ang kukuha ng master's degree at 1,379 naman ang magtutuloy para makakuha ng doctorate degree. Sa pamamagitan ng K-12 Transition Program Management Unit ay tataas sa 70% sa taong 2020 ang mga gurong nakapagtapos na degree holder mula sa kasalukuyang 39% lamang na faculty sa bansa na may master's degree. Inaasahang maaabot din natin ang rate na 50 hanggang 70% ng mga gurong degree holder sa kalapit nating ASEAN countries gaya ng Thailand, Malaysia, Vietnam at Singapore. Ayon kay Vitriolo, isa itong mabuting pagkakataon upang maituloy ng mga guro ang kanilang pag-aaral na makakatulong sa pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa mga estudyante. Basically, itong fund na to, makaka-augment sa kanilang of course income, at the same time ma-enhance yung kanilang qualifications after completing itong mga programang ito. Bagamat may 2 taon na kakaunti ang enrollees sa mga kolehiyo at pamantasan dahil sa pagpasok ng grades 11 at 12. Ito naman ang gagamiting panahon ng mga college professor upang mag-aral bilang paghahanda sa pagpasok ng mga estudyanteng magtatapos sa K-12 program sa taong 2018. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Inaalam na ng Philippine Coast Guard o PCG ang kabuuang halaga ng iniwang pinsala sa coral reef ng sumadsad na barko sa isla ng Malapascua sa Daan Bantayan, Cebu. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Nagsasagawa na ng evaluation ang Philippine Coast Guard kasama ang mga ahensyang bumubuo sa Monad Shoal Task Force sa kabuuang lawak at halaga ng napinsalang bahura sa Malapascua Island sa Daan Bantayan, Cebu. Ito ay matapos maialis na kahapon ang MV Bell Rose na sumadsad sa lugar noong June 13. Ayon sa PCG, kasalukuyan na silang nakikipagpulong sa iba't ibang ahensya at operator ng barko hinggil sa danyos at kung paano ito mababayaran. Sa initial assessment, aabot sa 2.4 hectares ang lawak ng damaged area at nasa 10 centimeters ang lalim ng iniwang pinsala sa bahura ng hull ng barko. Taas-taas pa ni siya, no? Kay ang basihan nga minta mo ning ilang ibayad is base sa damage. Kunin kag nangaguba ng coral sa daan ug sa nitabo diha, pero ang potential pod sa turismo labi na sa diving. Pinag-uusapan na rin nila ang ibibigay na letter of guarantee ng shipping company para sa lokal na pamahalaan kaugnay ng gagawing settlement sa danyos. I hope this will be a very good example how the community, how the local government work together to ensure that whatever are the damages kanahitabo niya na matabangan. No? Sa ngayon ay nilagyan na ng boya ang lugar bilang palatandaan sa team na nagsasagawa ng assessment. Inaalam na rin ang proseso ng rehabilitasyon sa mga nasirang coral reef na inaasahang makukumpleto ngayong linggo.
Mula rito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Iminungkahi ni Senate Committee on Food and Agriculture Chairperson Cynthia Villar sa Duterte administration na sa halip na salapi ang ibigay ay ilaan na lamang sa mga proyektong tiyak na pakikinabangan ng mga magsasaka ang Coco Levy Fund. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Planong isulong ni Senate Committee on Food and Agriculture Chairperson Cynthia Villar sa pagbubukas ng susunod na Kongreso ang panukalang Coconut Industry Development Fund. Nakapaloob dito ang proseso ng pagmamanage sa Coco Levy Fund upang ganap itong mapakinabangan ng coconut farmers sa bansa. Meron pa akong 12 na bills na ipapasa para sa agriculture. The most important of which is yung Coconut Industry Development Fund, yung how we will manage yung Coco Levy Fund and at the same time manage Philippine Coconut Authority. Una nang tiniyak ng incoming Duterte administration ang pagtutok sa issue ng Coco Levy Fund at inatasan si Atty. Salvador Panelo na siguruhing may lalabas ang 71 bilyong pisong pondo. Mungkahi naman ni Senator Villar huwag ibigay na salapi ang Coco Levy Fund at sa halip ay ilaan ito sa mga proyektong tiyak na mapapakinabangan ng coconut farmers. Kasi pag ibinigay sa farmers 20,000 each, do you think it will matter sa kanila yung 20,000? Kasi pag binigyan mo isang pamilya ng 20,000, ano ba mangyayari doon? At mag-aaway pa kung sinong pamilya. Hanya mas magandang magkaroon na lamang ng programa na tutulong sa mga magsasaka gaya ng scholarship grant para sa kanilang mga anak. Sinabi rin ni Senator Villar na dapat mabantayan kung saan napupunta ang pondo ng Philippine Coconut Authority para sa mga magsasaka, pati na ang interes ng Coco Levy Fund kapag inilabas na ito. Kaya nga dapat ilista kung ano yung budget ng PCA, kung saan pupunta yung pera ng PCA at saan pupunta yung Coco Levy Fund. Kasi baka mamaya tanggalin yung budget ng PCA at natira lang yung Coco Levy Fund, kawawa yung mga coconut farmers. Dapat it is in addition to. Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Pinangangambahang posibleng makalaya ang mahigit sa 100 akusado sa 2013 Zamboanga siege matapos hilingin ng prosekusyon na ibaba sa illegal assembly ang kinakaharap nilang kaso ng rebelyon dahil sa umano'y mahinang ebidensya. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi dumalo ang mga kinatawan ng Zamboanga City Government sa pre-trial sa kaso ng mga akusado sa 2013 Zamboanga Siege noong ika-6 at 17 ng Hunyo. Ayon kay City Legal Officer Attorney Jesus Carbon, paulit-ulit na nilang sinabi ang kanilang paninindigan kontra sa plea bargaining agreement ng prosekusyon na layuning ibaba ang parusa sa mga akusado kapalit ng pag-amin sa kasong sedisyon. Mas mababa ang pataw na parusa sa kasong sedisyon kumpara sa habang buhay na pagkakakulong sa kasong rebellion at paglabag sa crime against international humanitarian law. Ngunit kahapon nakatanggap ang city government ng counter-proposal ng prosecution panel mula sa DOJ na ibaba sa illegal assembly na may parusang hanggang 3 taong pagkakakulong. Mahina umano ang ebidensya at testimonya lamang ng arresting officers ang pinanghahawakan laban sa mahigit 100 akusado. As if there is an agreement to just reduce the cases to illegal assembly for at least 150 accused, and they will plead guilty as accessory to the violation of international humanitarian law. All of this would amount to only imprisonment of about 3 years. Kung pagbibigyan ang panukala, maaaring makalaya na ang mga akusado na halos 3 taon na ring nakakulong. Muli namang iginiit ng city government na isusulong ang kaso upang mabigyan ng katarungan ang nangyari sa kanilang lungsod. Tiwala rin silang hindi maaapektuhan ang kaso ng planong pakikipag-usap sa Moro National Liberation Front ng incoming Duterte administration. We don't know if this plea bargaining proposal will be sanctioned by the new administration.
But we have faith in the rule of law. These cases cannot be dismissed unless the dismissal is done by the court. Mula Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News Worldwide. Humingi naman ng payo si incoming Philippine National Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa sa mga dati niyang opisyal sa pambansang pulisya upang masigurong mapamamahalaan niya na maayos ang PNP. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Batid ni incoming Philippine National Police Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa na matinding adjustment ang kakailangan niya oras na magsimula na siya sa trabaho. Aniya, isang malaking hamon sa kanya ang pamunuan ang 160,000 puwersa ng PNP. Bunsod nito, lumapit siya sa mga dating opisyal ng PNP upang humingi ng payo. Hingi ako ng advice. In fact, marami ng advices na natanggap ko. And hopefully makakatulong yan sa aking pagganap na aking tungkulin. Una niyang nilapitan si dating PNP Chief at ngayon ay Senator Panfilo Lacson na ang payo sa kanya ay huwag magpapasilaw sa pera. Binigyan din siya ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ng technical advices kung paano pangangasiwaan ang security measures laban sa New People's Army at Moro National Liberation Front. Isa rin sa pinakamagandang payo na natanggap niya ay mula kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez. Start acting like the father of the PNP organization. Magiging ama ka. Yan ang magandang advice sa akin ni General Marquez. Tiniyak ni General De La Rosa sa publiko na wala siyang anumang kinasasangkutang sindikato o irregularidad. Ma-offer ko lang sa taong bayan sa pagpasok ko bilang Chief PNP, I come with a clean heart and clean conscience. Siniguro pa ni General Ronald Bato de la Rosa na hindi siya kakainin ng sistema at sa halip ay siya pa ang babasag dito dahil isang beses lamang siyang magiging Chief PNP kaya't gagawin niya ng maayos at tama ang kanyang trabaho. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Dinismiss ng Department of Justice o DOJ ang mga reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na isinampa ng PDEA at PNP-AIDG laban kay Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino kaugnay ng pagkakaaresto nito sa isang clandestine shabu laboratory sa Santa Cruz, Manila noong Pebrero. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Yes, Roderick. Monica, dinismiss na nga ng DOJ yung mga kasong isinampa ng PDEA laban dito kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino kaugnay nga ng kanyang pagkakaaresto sa isang paggawaan ng shabu sa Santa Cruz, Manila noong Pebrero. Inabsuelto rin ang Chinese national na si Yan Yishu alias Randy na kasamang naaresto ni Marcelino. Batay sa resolusyong sinulat ni Senior Deputy State Prosecutor Teodoro Villanueva, kulang ang ebidensya upang makakuha ng konviksyon kung isasampa sa korte ang mga kaso laban kina Marcelino. Paliwanag ng DOJ, hindi napatunayan ng mga operatiba ng PDEA na sina Marcelino ang may kontrol sa paggawaan ng illegal na droga. Isa pa ay mismong mga pulis na umano ang nagsabi na naabutan nila si Marcelino na nakaupo lamang sa isang sopa habang sa ikalawang palapag ng gusali nakuha ang mga plastic bag ng shabu. Kinatigan din ng DOJ ang sulat ng National Bureau of Investigation na katuwang nila si Marcelino sa kanilang operasyon laban sa illegal na droga. Ngunit ayon sa DOJ, maaari pang makapagsumite ng karagdagang ebidensya ang PDEA at PNP Anti-Illegal Drugs Group upang patibayin ang kanilang reklamo laban kina Marcelino. Bukod sa pagdismiss sa kaso, iniutos din ng DOJ na pakawalan sina Marcelino at si Yan Yishu. Nauna namang nakalabas ng detention si Marcelino matapos itong payagang magpiyansa ng Quezon City Regional Trial Court. Samantala, nagpalabas ng isang manifesto ang 16 na mga high-profile inmates sa New Bilibid prisons upang itanggi na may kinalaman sila sa napabalitang planong pagpatay kina incoming President Rodrigo Duterte at incoming PNP Chief Ronald De La Rosa.
Kamakailan lamang ay napabalita na may mga drug lord at crime lord di umano sa Bilibid na nag-ambag-ambag ng 1 bilyong piso upang isuhol sa paglikida kina Duterte at De La Rosa. Ayon sa mga bilanggo, nangangamba sila na ito ay paraan lamang ng public conditioning upang tuluyan silang patahimikin ng mga tiwaling opisyal ng bilangguan. Nananawagan din ang mga bilanggo na magpadala ng kinatawan si Duterte upang imbestigahan ang kanilang kalagayan doon. Ipinaabot ng mga bilanggo ang kanilang manifesto kalakip ng sulat ng kanilang abogado kay Acting Justice Secretary Emmanuel Caparas na humihiling na gumawa ng karampatang aksyon upang maalis sila sa Building 14 at mailipat sa ordinaryong selda sa maximum at medium security compounds. Kabilang nga, Monica, doon sa mga nakakulong dito sa Building 14 ang tinaguriang Bilibid 19 na kinabibilangan ng mga convicted na drug lord na naging target ng operasyon noon sa New Bilibid Prisons sa pangunguna ni dating Justice Secretary Laila De Lima. Monica. Maraming salamat, Roderick Mendoza, live na nag-uulat mula sa Maynila. $2,400 at 2 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon na naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Itong tinatawag natin na intertropical convergence zone at malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng maulap na Papaweriental Ridge. Sige, ibigay mo lang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yun pong tinatawag nga natin na intertropical convergence zone, nakaka-apekto pa rin po sa may area ng Mindanao. Pero base po sa forecast ng Pag-asa, magiging makulimlim din po ang lagay ng panahon ng Mindoro, Marinduque, Romblon, yung Palawan, yung area po ng Bicol at makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman po ng mga rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pa rin po pumalaw sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Sa may area po ng Tuigaraw, 35. Sa Baguio po, 17 to 26. At sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan, 30 degrees Celsius. Ang Visayas naman ho, makakaranas po ng makulimlim din. Buong Visayas po yan at magkakaroon po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa Iloilo City, maaari pong pumalo sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Metro Cebu 32 at Tacloban City, gayon din po hanggang 32 degrees Celsius. Ang Mindanao po, makakaranas ng cloudy skies dahil nga po yan sa intertropical convergence zone at meron din pong light to moderate rains na mararanasan. Sa Cagayan de Oro City at Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong makita ng maximum temperature. Sa Metro Davao naman po hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:28 a.m. at naman pong sunset, 6:28 p.m. Yan ang ating mulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, alamin rin natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Italy Javier. Salamat, Atty. Reg. Aabot sa 30 ticketing centers ang bubuksan sa mga susunod na araw sa iba't ibang lugar sa Brazil. Ito ay upang mas mapabilis ang bentahan ng tickets para sa Brazilian residents 1 buwan bago ang natakdang pagsisimula ng 2016 Rio Olympics sa Agosto. Bago ito, tanging sa mga online website lamang nakakabili ng mga ticket ang mga residente sa Brazil. Ayon kay Rio 2016 Ticketing Director Donovan Ferretti, sa ngayon ay may 1.8 million tickets pa silang hindi na ibibenta. Ang starting price ng Rio Olympics tickets ay nagkahalaga ng 40 reais o mahigit 500 piso. Nagsimula na mag-promote ng pangangalaga ng kalikasan ang 5 beauty queen ng Miss Philippines Earth 2016 sa pangunguna ni Miss Philippines Earth 2016, Imelda Sveighart. Ito ang balita ni Adjes Carrion.
Matapos ang koronasyon ng Miss Philippines Earth 2016, puspusan na ang pagpapromote ng kani-kanilang environmental advocacy ng 5 nanalong kandidata nito. Sa pangunguna ni Phil German Beauty Queen na kakatawan sa bansa sa Miss Earth 2016 na si Imelda Sveghart, nagsagawa ng radio tour ang mga ito para manawagan sa mga Pilipino sa pangangalaga ng kalikasan. Isa ang Wish 1075 at UNTV na inuna nilang lapitan para sa advokasiyang ito. My advocacy in the Philippines is banning genetically modified organisms sa ating bansa. So what is that? GMO. It's laboratory-made food. It's not real food, and in a study that I have studied 2 years ago, it alters the DNA. It causes a lot of sickness and diseases. Sa nalalapit namang pag-compete ni Imelda sa international pageant na Miss Earth kung saan magkasunod ang panalo ng ating kinatawan, malaki ang paniniwala nito na makukuha pa rin niya ang corona. I have what it takes. I'm equipped in every aspect. I have been training since I was 9 years old to become the best version of myself. So I don't think I will lalampasan ko yung moment na to. Hindi rin pressured ang Phil German Beauty Queen sa mga kandidata ng ibang bansa na naglalabasan sa social media. Dapat meron tayong kumpiyansa sa sarili, confidence, focus on yourself. Malakihan niya ang naitulong ng sunod-sunod na pagkapanalo ng Filipina Beauty Queen sa mga international pageant upang mabuo ang kanyang self-confidence. Ajes Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.